So, ngayong araw ay mapapakinggan natin ang report ng ating Pangulo at subalit ang mithiin ng mga mamayan na bahagi sa atin ng mga representatibo ng mga leader ng mga bukid, si Din Rene na isa rin taga Mandila ng mga karapatan ng mga manggagawa at ang mga mamayan, mga alyansa ng mamayan na naghahangad ng just transition o pagbabago sa isang estado na alam natin mayroon ng itong danger nga na sinasabi ninyo na climate change. Napakinggan natin yung mga pahayag at kita natin na marami pang dapat gawin. Maaaring hindi ito ay aabutin ng mga gobyerno. Alam naman natin ay hindi sila representatibo ng mga mamayan, kundi dominado sila ng mga interes ng oligarkiya, negosyante, mga malalaking landlord families dito sa Pilipinas. Kung kaya't patuloy dapat ang pagsisikap ng mga mamamayang Pilipino na ipaglaban ang kanilang interes, ipaglaban ang interes para sa nasyonal pagpapasang soberenya, lalo na ang aming panawagan para sa soberanya sa pagkain. Sinasaklaw nito ang mga karapatan ng mga magsasaka, mga nasa kalayunan upang protektahan ang kanilang interes, ang kanilang interes lalo na sa mas mataas na presyo ng kanilang mga ani at mga produkto, interes upang magkaroon ng kasiguruhan sa pagmamayari nila sa lupa, magkaroon na sila ng tinatawag natin formal ownership, magkaroon ng sapat na tulong, komprehensibong tulong lalo na sa mga kagamitan sa pagsasaka mula binhi hanggang mga makinarya at gawing mas malawak yung suporta hindi lang sa mga iilan na nandun sa mga rehistro ng mga magsasakang magniniyo, o rehistro ng mga mangisda, rehistro ng mga magsasaka dahil sa mas malawak pa ang bilang yung hindi nakukover ng mga rehistro nito. So kailangan malawakan mailabas na suporta sa pagsasaka. Mayroon ding mas malakas na regulasyon sa importasyon ng mga pagkain. Sinabi ko na nga kanina na dulot ito ng ating mga commitment at pagpasok sa mga agreement lalo na dun sa World Trade Organization na kung saan nadehado ang ating magsasaka. So marami pang mga problema at mga challenges na hinaharap ngayon ang ating sektor sa magsasakalan at yung mga sektor sa kanayunan na yun yung nandun nakakonsentra yung mahihirap. At patuloy kami maninindigan para sa mga karapatan ng mga sektor na ito. Patuloy kami mananawagan ng mga reforma. Patuloy kami mag-uugnay sa iba pang mga grupo, mga alyansa na naghahangad ng pagbabago upang matanggal natin itong malalim na inequalidad sa ating lipunan, kawalan ng representasyon sa paggogobyerno at pagdedesisyon yung sinasabi ni Kaed, at yung kawalan ng ownership ng mga pagmamayari ng lupa ng ating mas maraming bilang ng mga magsasaka, kawalan ng oportunidad sa employment, lalo na maraming kabataan na pupunta lang sa mga mabababang kalidad na gawain, trabaho. Yun namang mga nasa kanayunan, maraming walang trabaho, mayroong mga seasonal employment pero mababang pasahod. Narinig natin yung panaghoy ng mga sugar workers na napakababa ng kanilang sahod.
So maraming kailangang harapin. Kailangan din ang panawagan din namin para sa mga mamamayan ay patuloy na magkiisa. Yung sabi mo nga sa amin kanina na marami ang ayaw ng kumilos dahil sa survival. No? Lahat naman tayo ay nangangailangang mabuhay. Subalit, marami problema natin. Bakit mataas yung presyo ng bilihin? Bakit hindi rin umuulad yung ating buhay? Napakataas ng mga tuition, napakataas ng mga electricity rates. At halos binibili na natin ang nauwi lang sa atin. Mataas mga middle income class, middle income people, wala naman talagang nasi-savings. So, mangyayari ang ganitong sitwasyon na parang wala rin talagang nagbabago sa ating kabuhayan kung hindi tayo kikilos. At babaguhin ang sitwasyon, tatransforma natin ang ating lipunan, hindi tayo magpapagoyo. Yun ang kailangan. So, hindi ang mga event na tulad nitong SONA ay maaaring magbigay lang sa atin ng informasyon na para sabihin ito ang mga accomplishments. Subalit, hindi yun ang mga substantial na informasyon o kuha natin. Makukita natin yung sa paligid natin, sa komunidad natin, kung mayroon ba tayong tubig, mayroon ba tayong elektrisidad, mayroon ba tayong pagkain, kung wala, paano natin gagawin, kailangan kumilos tayo. Hindi pwedeng sabihin natin, wala tayong magagawa kasi ganun talaga. Kung sinong namumuno, sila lang yung maraming paraan upang ma-exercise natin ang ating paninindigan, maramdaman natin na mayroon talaga tayong pagdidesisyon, makamit natin ang demokrasya. Ito manggagaling mismo sa mga mamamayan, sa mga komunidad. Dapat huwag tayong mantong sa kawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa. Yan ay nakita natin sa paninindigan ng ating mga ninuno, nagtakwil ng mga colonizers. Hanggang ngayon naman, marami pa rin naninindigan. Doon tayo umasa. Nadadalhin tayo sa mas magandang bukas kung mayroon pa rin mga mamamayan na maninindigan, mamumulat sa katotohanan at magkakaroon ng aksyon.